Hello, good afternoon. Samahan niyo ako magluto tayo ng biryani. Goat's meat ang gagamitin natin. Yan. Kalimitan kasi chicken na ginagamit. Ngayon, goat's meat ang gagamitin natin. Ah, Samahan niyo ako at umpisa ko na magluto kung paano magluto ng goat's meat biryani. Umpisahan natin sa pagpiprito ng sibuyas, pan-toppings natin mamaya. Toast lang natin to hanggang sa maging golden brown o toasted na yung onion. Pan-toppings kasi ito mamaya sa ibabaw ng biryani natin, no? Ito pala ulit yung gagamitin natin. Actually, lasang biryani naman talaga ito eh. Kasi lahat ng ingredients ng biryani nandito. So, yan. O, sa hindi nakapanood ng last vlog ko, ito ay galing UK. Padala ng kapatid ko. So, kung gusto niyo magkaroon ng ganito, kung meron kayong kaibigan sa UK o sa England o kung saan man doon sa London, pwede kayong mag-request nito. Padala kayo. Masarap to. Lasa siyang biryani na may pagkakabsa. Actually, ang kabsa at saka biryani, halos pares lang naman yan. Yung kasing kabsa, meron lang siyang may fruits, may pasas at saka almonds. Ang biryani wala. Kaya yung kabsa medyo manamis-namis kesa sa biryani. So yan Tutustahin lang natin to, pan-toppings to eh. Yan. Konti na lang yan. Yan ay sibuyas sa pula o shallots. Yan. Lapit na ma-toast. Konti na lang to. Yun. Konti-konti na lang. Mas maraming sibuyas, mas masarap. Pang nagka-caramelize na siya. Huli nyo lang lagi ha, kasi baka masunog eh. Pero yan, malapit na to. Yan. Kung mababi ang masunog kasi papait yan. So yan. Yan, okay na to. After nito, tabi na natin siya. Okay na to. Yan. Okay na siya. Okay na yung ganyan luto. Yan. Isa na natin pagluluto. Isisir muna natin itong itong goat's meat para mag-lock yung kanyang flavor. Yan. Medium heat lang. Huwag yung sobrang laksan. Yan. Ganyan mag-sear ng goat's meat. Pa-brown lang natin ng konti yung magkabilang side ng goat's meat para masira natin, ma-lock natin yung flavor. So, may tubig kaya medyo napilansik siya.
Dagdagan natin ang konting oil. Kukunti kasi yung oil niya. Yan. Ganda ang kulay, brown. So, sa pambaliktad. Ito nung ginawa natin sa chicken. Ito, meron ito. Oh, yung powder na to. Ilagay din natin yun doon. Na. So, sitayin natin siya for 2 minutes dun sa powder para kumapit yung lasa. Bango. Bango. Nangamoy na dito sa loob ng bahay. Bango. 2 minutes lang to. Kaya gantong ginamit kong cooking ware kasi lalagyan natin yan mamaya ng basmati rice. Yan natin lulutuin. Sa ngayon, kailangan lang muna natin itong i-sear dito sa spices. Yan, ganyan talaga pagluluto niyan. Napakabango. Yan. May na lang apoy ha kasi baka masunog eh. Pag nasunog yan, mapait yan. So, dapat control niyo yung apoy. Okay. Iyan na natin siya. Kuskus natin para kumapit maigi yung kanyang spices. Lasa dun sa meat. Okay. After this, lalagay na natin to. So, ayan. Lagay na natin. Ayan. Okay. Ito na siya. Ito natin. Pakabango niya. Amoy mo yung pagka-Indian food niya tsaka yung pagka Middle East na pagkain. Ganyan-ganyan ang mga amoy. Oh, ganda. Oops. So, hindi natin siya lulutuin. Of course, kailangan natin siyang pampalasa lagyan. Kasi nung last time, matabang ito natikman ko eh. Di ba, luto tayo ng chicken ito. So, lagyan natin ng patis para umami yung linamnam ng patis. Tapos, yan. Tapos, lagyan natin ng black pepper. Lagyan natin black pepper. Okay. Tapos, konting mix. Haluin natin yung konti. Kasi baka masunog naman yung ilalim.
Yan, kita niyo yung itsura. Ganda, no? Mukhang sarap-sarap. Lagyan na natin siya ng water para ano, mapalambot na natin. Okay? Yan. Naman natin matigas sa kanya eh. Karne ng kambing. So, dagdagan natin ng tubig. Diyan na natin siya papalambutin. Huwag niyo nakakalimutan haluin kasi baka dumikit. Kasi marami siyang spices sa ilalim eh. Prone siya sa ano, pagdikit, pagsunog. Haluin ko ha. Okay. Tapos niya, palambutin na natin. Siguro after 30 minutes, babalikan natin. Laksan natin apoy para kumulo. Pagkakulo, tsaka mo hinaan. Takloban natin for 30 minutes. Balik-balikan lang natin kasi baka ano eh, baka mamaya naman masunog na. So pagkakulo, hihinaan, balikan natin after 30 minutes. Check natin kung lumambot na siya. Pero tingin ko 30 to 45 minutes yan bago lumambot. So yan, no? Kung-umpisa ng kumulo yung gilid. Tayo lang natin siya mag-full ng kulo. Tsaka natin hihinaan. Okay, pag kulong-kulo na siya, pwede hinaan. Yan, check natin kung malambot na yung ano, yung karne ng kambing. Lagay ko naman malambot to kasi bata pa yung kambing eh. Yan. Tapos, sukan natin yung tindor. Nakakano pa lang tayo, mga 10 minutes pa lang na pinakukuluan. Pero ay natutusok naman eh. Mga 30 minutes pa siguro to. Yan. Tapos, pabalikan natin siya after 15 minutes. After 15 minutes, saka naman natin magbababad sa tubig ng basmati rice. Yan ang basmati rice natin. Sige. Mamaya ulit, mga 15 minutes na. Yan, nagdagdag tayo ng tubig kasi matigas pa yung ano eh, yung karne ng kambing. Kaya naglagay pa tayo ng isa't kalahating baso. Itong pinaka-shank, yung bulalo, malambot na eh. Pero itong sa may tuhod, medyo may tigas pa siya. So, kailangan natin palambutin maigi para masarap kainin. Piprito pa rin natin ito maya-maya eh, pagkahango ko. Bago ko ilagay yung basmati rice. Tapos, ito na yung basmati rice. Bali, nakababad na. At least 30 minutes to nakababad eh. No? Ito yung basmati rice, half kilo. Ibabad ko na. Mga 30 minutes dapat ito ibabad eh. Para lumambot. Pagkatapos natin ibabad, tsaka natin ililipat dito mamaya. Kapag malambot na yung karne ng kambing. Kasi itong karne ng kambing ay hahanguin ko to, ipiprito ko pa to. Kung may ihawan or oven toaster, pwedeng i-oven toaster mas maganda. Tapos yung sasabaw niya, dyan natin lulutuin yung basmati rice mamaya. So, pagbalik ko mamaya, papakita ko sa inyo. Medyo palambutin pa natin, kulang pa talaga sa lambutin, no? So, yan, no, tignan niya. Itong shank, malambot, natutusok na. Pero itong sa may bandang hita, medyo may tigas pa eh. Masarap kasi ito kapag yung labog na labog na. Yung tagang makakain mo siya ng nadudurog.
Ito, malapit na to kasi natutusok na rin naman eh. Pero, syempre, doon pa nga tayo sa labog para masarap. Yan. Siguro mga 15 minutes, pwede na yan. Babalik ulit tayo after 15 minutes. So yan, malapit na tayo malapit na matapos itong niluluto natin. Pag lambot kasi nito, eh, piprito ko na lang, mas madali yun kaysa sa ihaw. Nahihirapan pa tayo magpapoy eh. Kaya pag pinrito, sandali lang. Medyo nadudurog na naman tong tong karne, pero mas gusto ko lang yung labog na labog. Kasi mas masarap kainin yung natatanggal na talaga sa buto. Yung shank niya, yung bulalo ng kambing na nakalagay dito, malambot na. Ito lang sa parting tuhod talaga medyo matigas. Pero mga 15 minutes pwede na to. Hahanguin ko na kay shank kasi baka malabog naman. Madurog. Kaya tanggalin ko na. Ito siya. Yan. Bali, tatanggalin ko na kasi sobrang lambot niya na. Tendorin natin. Ha? Yan. Pakalambot. Mamaya piprito ko na siya para mas lumasa yung sauce niya sa kanya. Sige, mamaya na lang ulit pagbalik ko. Balikan ko kayo pag lambot itong sumituhod. Yan, medyo malambot na tong tuhod natin ng kambing. Yan, natutusok na siya. Yung shank, ito, pinalalamig ko. Tapos, ipiprito ko na to. Tutok na. Tutok. Dito, balik mo dito. Yung shank, ipiprito natin dito. Ito tuhod maya-maya. Kasi pinatutuyuan ko muna bago ko hanguin para mas malambot pa. Pero yung shank, lagay tayo ng konting mantika. Ayan. Lagay tayo ng konting mantika. Tapos painitin natin. Ito, palambutin pa to, konting-konti na lang. Dadagdagan natin ito yung sabaw mamaya. Babawas kasi ako dito pag malapot na. Yung magiging sauce natin mamaya sa biryani natin. So ito, mainit na tong pritusan. Ipritos ko tong shank. Kunting pritos lang naman yan, paikutin lang natin sa mantika. Hindi makailangan tosta. Sabay ka rin natin. Yan lambot na. So, yung kabilang side naman. So, pagka-prito, susunod natin yung tuhod. Baka mapinasitan kayo ha. Napinamsik yan. Pagka-prito nito, yun naman kabila. Tuloyin to, baka dumikit. Okay na to. Ito dapat iniihaw to pero pinirito na lang natin.
Tapos ito ng tuhod. Okay na to, malambot na to. So, direkta natin dito, prito. So, palaputin natin kasi kukuha tayo dito ng sauce bago natin dadagdagan ng tubig. Kuha tayo ng sauce. Pati pa. Pati palapot pa. Ito, pambaliktad. Yan. Okay na to. Okay na yung pagkakaprito nito. Okay na. Tapos sa sauce, kuha na tayo. Gagamitin natin itong pasos mamaya sa pag tayo kumakain na. Ayan. Ayan natin ako. Sabi pa. Okay. Tapos, dagdagan natin ng tubig. Yung tubig niya, dapat sakto sa half kilo na basmati rice. Pakuluin lang natin yan. Nak mo dito po mo. Ito na lang. Okay. Pagkakulo nito, lalagyan na natin yung basmati rice. Kaya na natin siya lulutuin yung rice ng basmati. Kailangan kumulo muna siya. Post. So yan, malapit na kumulo. Once nakulong-kulo na yan, ilalagay ko na yung basmati. Tapos, lulutuin natin siya doon bago natin ibabalik itong karne ng kambing. Tapos lalagyan natin siya ng siling berde. Yan. Okay, nakulo na. Itong basmati, naibabad ko na to ng 30 minutes. Tapos, dinrain ko. Yan. Diyan na ngayon natin lulutuin to. Half kilo lang tong ginamit ko na basmati. Sa Shopee ko lang binili yung 1 kilo. Tapos ito. Yan. Okay. Tingnan na lang natin siyang ma-in-in. Babalik na ulit ako mamaya. Nilagyan ko ng foil para sure na maluto yung basmati rice sa loob. Ilagay ko na yung basmati kanina, di ba? Yan. Siguro mga 10 to 15 minutes luto na yan. Nilagay ko na rin dyan yung, yung pinirito natin na karne ng kambing, tsaka yung piniritong sibuyas kanina. So, mamaya pagbukas, bibidyo ko para makita nyo. Siguro mga pa lang to wala pang 5 minutes. O, 10 minutes pa tayo mag-iintay. Ha? Yeah. Check na natin kung luto na. Yun. Tingin ko yung luto na tong ating. Yan, luto na.
Ganda. Ito yung ano kanina, oh, yung fried na onion. Yung ginawa ko. Ito na siya. Ganyan to. Sarap. Okay, sundukin na natin yung ating biryani. Yan, sauce. Mm. Okay, kain na tayo. Yan na.